sabi nung naunang dalawa sa akin, si Efren at si Shane, yung sa usapin po ng eleksyon at pagpasok ng Makabayan Bloc, lagi po yung may basbas ng Communist Party of the Philippines. Ano mang region na kinapapalooban ng mga bawat kadre at mga komite doon, sila po yung pumipili ng mga magiging nominado at magiging mukha ng bawat party list dito sa Pilipinas. Gaya na lang po sa amin, noong year 2013, mismong kakolektibo ko po sa Communist Party ng regional na kabatang ay kilusan ng kabataang estudyante sa Cagayan Valley, yung fourth nominee po ng Kabataan Party list, si Deo Montes Claros. Tapos taong 2016 po, isa rin pong party member, yun ulit naging fourth nominee ng Kabataan Party list, si Elise Balgos po, na taga Cagayan Valley rin po. Ang pumili po sa mga iyon ay mismong komite po ng Regional White Area Committee ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Komiting Rehiyon sa Cagayan Valley. Kaya yung mga sinasabi po na mga CPP members po, totoong hindi sila NPA kasi hindi naman sila armado, pero sila po ay CPP members. Ibig sabihin po na mga namumuno sila sa mga komiting kinapapalooban nila sa mga rehiyon, probinsya na kinikilusan nila. Kasi mismong ako po sa karanasan ko, naging kolektibo ako po yung isa sa mga naging nominado sa Kabataan Party List. At yung mga panahong kumikilos po ako, nung unang-unang beses po akong na-recruit sa eskwelahan sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas sa Santa Mesa, yung recruiter ko po na iyon, siya rin po yung sinasabi kong naging fourth nominee ng Kabataan Party List. Hanggang sa naging kasapi po ako ng partido, siya po yung nagpasumpa sa akin bilang kasapi ng partido. Hanggang sa humikayat sa akin na umakyat at mag-NPA. Yun po. So po yung nangyayari na sinasabi ni Shane sa loob na mahirap ang buhay, ang kinakain ng NPA talaga po. Kanin, asin, tapos mantika lang ang ulam. Maglalakad ka ng halos buong magdamag, maghapon, na ang bibigat ng dala. Totoo po yung mga sinasabi ng mga aktivista na wala silang sweldo kapag nagkakampanya sila ng mga taga-Makabayan Bloc. Totoo po yung mga sinasabi ng NPA unit na rut yung mga damit nila, sira-sira, pati mga bota, butas-butas. Kasi po yung isang mandirigma po at hindi mga kasapi ng partido kadalasan, hindi nila nakikita kung ano yung mga nangyayari sa taas. Nung nasa unit na po ako ng NPA, nung umakyat na po ako hanggang antas probinsya po ng komite, nakita ko po yung mga pangyayaring yun at yun yung dahilan bakit ako bumaba. Kasi biruin nyo po, ang isang papasok na mga ngampanyang politiko sa bawat areang kinikilusan ng NPA, magbibigay po yan ng di bababa sa 100,000 kada isang tao. Kaya, tapos yung Makabayan Bloc po, bakit nasasabi natin na talagang under yan ng CPP, NPA, NDF? Yan po, pag sa red area po, command vote po yan. Ibig sabihin, pag Makabayan Bloc, sina Nery Colmenares, dati pa sina Teddy Casino, lahat po yan ng organized ng CPP, NPA, talaga pong ang iboboto ay yung Makabayan Bloc. Tapos, hahati-hatiin po sa barangay na ganito, Anak Pawis sa barangay na ganito, Bayan Muna sa barangay na ganito, Kabataan, etc. Yun po yung ginagawa. Ngayon, bakit sinasabi nga na ito po yung itsura talaga ng bakit ginagawa nila ito? Kasi po, dahil po sa kapangyarihan yan at dahil sa pera. Maraming pumapasok na pera sa loob ng unit ng NPA at ng CPP, pero walang napupunta sa mga mandirigma nila at walang napupunta sa mga aktivista nila na silang humaharap sa mga rally, nakikipagpukpukan, mga NPA na nakikipagbarilan, na mamatay. Kaya yun po yung dahilan bakit sinasabi ng mga kasama namin na deception po lahat yan. Titirahin nila yung sikmura ng mamamayan dahil doon na-urge yung mamamayan na magalit sa gobyerno dahil nagugutom sila. Pero pagdating doon sa pagpapatupad na ng gawain, pag ginawa na ng mamamayan na ay magre-revolusyon ako, mag-NPA ako, mas lalong humihirap yung kalagayan, ano nakukuha nila doon?
Kasi sa loob, hindi naman papakinggan o hindi maiboboto, may nonomina si Nery Colmenares at iba pang taga Makabayan Block. Hindi sila may nonomina kung walang kumikilos na NPA na nag-organize at kumukuha ng boto. Kaya, yun po yung nangyayari. Bakit sinasabing deception yung nangyayari? Pera at kapangyarihan po, yun napupunta sa CPP. Kapag marami silang nare-recruit na mga aktivista, marami silang napapasang pang NPA. Kasi totoo naman hindi papakinggan ng gobyerno yan kung walang malakas na armado yan. Hindi yan makakakuha ng mga boto kung walang malakas na armado yan. Kaya yung mga sumampa sa anak bayan, sumampa sa Kabataan Party List, so naggaling sa mga CAGP, NUSP at iba pang mga organisasyon, anak pawis, sila yung mga nagiging mandirigma. Sila yung kumukuha at nag-organize ng mamamayan, kumukuha ng boto sa mamamayan para maupo yung mga taga Makabayan Block. Nung panahon ko po, hindi ako na-organize bilang Kabataan Party List, pero nung naging kasapi na ako ng partido, ako mismo nag-organize, nagkakampanya kay Teddy Casino, kina Nery Colmenares, nagkakampanya ng iba't iba po ang kinakampanya ko noon, Kabataan Party List, Bayan Muna, iba't iba, Gabriela, Katribu, etc. Pero pag Dagdag ko lang po, napaka-hypocrite naman po na sabihin na yung mga members, alam nila na CPP, NPA, NDF sila, gaya ni anong pangalan ng anak ni Mami? Ni Francis. Tapos yung chairman, nominee, hindi niya alam na nagre-recruit ng CPP, NPA yung kanyang mga membro. Imposible naman po yun, napaka-hipokrito. Kasi sa revolusyonaryong dalawahang taktika nga po na binabanggit kanina ni Ka Efren, doon po nakalagay yung pangalawang anyo ng pakikibaka, yung parlamentaryong pakikibaka po. At meron pong 4 na punto sa parlamentaryong pakikibaka. Yung una, yung mass movement, kung saan yung laksa-laksang mga rally at pag-organize. Pangalawa, yung pakikibakang elektoral, yung pagpasok po mismo talaga sa loob ng gobyerno. Pakikibakang hudisyal kung saan hinaharap yung iba't ibang mga kasong isasampa at panghuli yung usapang pangkapayapaan po o yung peace talks. Ngayon, sa pakikibakang iyon, pangunahing layunin po nun ay mag-recruit ng mga magiging kasapi ng mga legal na organisasyong masa, mga magiging kasapi ng mga party list ng yang KE, ay yang Kabataang Makabayan, Bayan Muna at iba pa, at mag-recruit ng mga magiging kasapi ng underground mass organization hanggang sa pagiging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Noong 2012 pa po, nakita ko na yan si Sara Elago. Spokesperson pa lang po siya noon ng NUSP. Nasa rally pa lang po siya na nananawagan at nagsasalita ng lumahok sa digmang bayan sa harapan po ng tarangkahan ng Menjola. Kaya doon po, imposible po na hindi niya alam na yung kanyang party list ay nagre-recruit ng NPA. Pangalawa po, sa amin pong mga kasapi ng partido, meron po kaming panahon na sinasabing requirements bago ka magiging kasapi ng underground mass organization, bago ka magiging kasapi ng maging kandidatong kasapi ng partido. Sa mga petty burguesya o yung tinatawag naming kabataang estudyante at mga professionals po, 1 taon po bago ka i-recruit bilang kasapi ng underground mass organization. Halimbawa po, Kabataan Party List ako. I-recruit po ako after ng 1 taon na tuloy-tuloy na pagkilos ko sa Kabataang Makabayan, yung underground mass organization po niya. After po ulit ng 1 taon, na tuloy-tuloy akong kumilos, nag-recruit ng mga magiging NPA, nag-recruit sa mga underground mass organization, ire-recruita po nila ulit ako bilang kandidatong kasapi ng partido. After nun, 1 taon ulit na tuloy-tuloy na gano'n yung ginagawa ko, ire-recruita ulit nila ako bilang ganap na kasapi ng partido. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hinog na, inugat na nga si Sara Elago dyan Kaya nga ang panawagan ng mga nag-NPA, bakit yung malalakas magsalita sa rally di sumampa? Sila naman yung nagpapasampa. Yun po, kaya imposibleng hindi alam ni Nasarate, ni Sara Elago, at ng iba pang mga kongresistang umupo sa Makabayan Block yun. Kasi sa amin po,
member lang, alam nga yun, yung mismong nominees pa, yung mismong representante, hindi alam. Napaka-hypocrite po. Kamarge, lahat sila alam nila. Opo. Si Gaite alam. Opo. Kulyamat Opo. alam. Lahat. Opo. Brosas, Castro, Opo. Zarate, at saka si, basta lahat. Lahat Opo. sila. Kasi po, ang pangunahing layunin naman po, bakit pumapasok ang Partido Komunista sa eleksyon? Yan po ay pagpapakalat ng sweep propaganda, malawakang propaganda, at recruitment po talaga ang pangunahing layunin yan. So, sa madaling salita, talagang binababoy nila ang Kongreso. Opo. Tama. Kasi ang Ni Yusek kanina na yung, yung mga ginagawa na yun ng government na dumarating talaga sa mga barangay. Kasi sa area po na kinilusan ko, meron silang binuong schoolhouse na kung saan yung mga aitas o mga agay ay bumababa doon sila naninirahan. Yung barangay na yon, mula nang mag-surrender yung mga kasapian doon ng partido at ng mga underground mass organizations, maging legal organization, tuloy-tuloy yung pagpasok ng program ng government doon. Na-appreciate nila na na-address sa pamamagitan ng NTF-ELCAC yung mga roots, bakit may mga insurgency. Tapos hanggang sa kasalukuyan na po, sila na po yung talagang pumipigil na pumasok yung mga legal organizations at mga NPA dun sa area. Once na may pumapasok po na legal organizations gaya ng Anak Pawis, Karapatan, ang ginagawa na po nila, nagbabarricade na po yung mamamayan. Nag-ano na sila ng mga banners na ayaw nila yung mga organizations na to kasi ipinasubo lang sila sa communist insurgency at ginamit yung mga anak nila para mag-NPA. Kaya yung totoo po talagang napakalaki ng naitulong ng EO70 po sa hindi lang sa mga former rebels, maging doon sa mga areas talaga na ine-exploit ng CPP-NPA na nag-organize sila doon, nagre-recruit sila ng NPA. Kaya yung itong government po talaga sa kasalukuyan, nasa right formula po siya eh. Kasi napakatagal po na military approach yung insurgency, yung communist insurgency dito sa bansa. Sa panahon lang po ni President Rodrigo Duterte, nagkaroon ng pag-a-address doon sa roots of insurgency dito sa bansa, which is yung kahirapan, yung normal na issues ng mamamayan. Yun po talaga. Kaya yung NTF-ELCAC po, napaka-right po na formula para sugpuin at puksain itong insurgency sa bansa. Po natin silang suportahan. Huwag po nating i-entertain yung paglapit nila sa atin. Kasi pag nawala na po yung suporta ng mamamayan sa kanila, yung mga naniniwala sa kanila, at namulat na yung mamamayan na ito yung tunay na nangyayari, unti-unti na po silang magkakaroon ng natural death po yung CPP, NPA, NDF. Kaya yung pagiging matalino ng mamamayan, gamitin po natin, yung pagiging maaral po natin at maalam po natin, gamitin po natin yan na ngayong may mga nakakarinig, itong mga nakakarinig ng press conference ngayon, i-share po natin yan sa iba kasi yung knowledge po talaga yung nagmumulat sa mamamayan, ano yung tama, ano yung mali, ano yung gagawin nila.